Hello, my dear! Hello, 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 mga my dear! Libra! Kumusta po kayo mga my dear? Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga oras na ito. Ang gagawin po natin ngayon ay ang iyong second half of June. This is from June 16 hanggang sa katapusan, my dear, and this is a general reading. So reminder, my dear, na ang gagawin natin ngayon ay general reading. So hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. And bago po tayo mag-proceed sa ating reading, kukunin ko na rin po itong pagkakataon na ito na magpasalamat po sa inyo mga my dear sa walang sawang suporta at pagmamahal na pinapakita po ninyo sa akin at sa ating channel. From the bottom of my heart, maraming salamat po mga my dear. And sa mga napadaan, sa mga napasilip, sa mga bago, welcome po kayo dito sa ating channel mga my dear. I hope na magustuhan po ninyo ang ating reading, ma-enjoy po ninyo, at makatulong sa inyo ang ginagawa nating reading. Okay, so without further delay mga my dear, let's start your reading. Okay? So tingnan natin, tas cut na natin into 3. Hindi ako magja-jumping card today kasi medyo nakaka-overwhelm yung energy ng mga cards natin. Let's start your reading, my dear. First card mo will be energy mo ngayong second half of June. The Nine of Cups. Okay. So, kung makikita mo si Nine of Cups, nakaupo siya dyan, and then nakalatag na yung mga cups niya sa taas. This is more on expectation na kung ano yung mga bagay na gusto mong mangyari or kung meron ka mang gusto mangyari, ay mangyayari siya. Maganda naman tong card na to, nagre-release siya ng positive na energy for you. So, ayan, you're waiting, then dito my dear, posibleng waiting very patiently, hinahabaan mo yung pasensya mo my dear, dun sa mga bagay na gusto mong mangyari. Pero, ayan, nakalatag na yung mga cups mo dyan and hinihintay mo na lang my dear na mangyari kung ano yung mga bagay na gusto mong mangyari. You are just waiting. Okay. So posible din my dear ngayong second half of June, marami ka ring mga expectation na posibleng mangyari na konektado sa mga manifestation mo. Okay. So next card natin my dear is energy ng second half of June. We have here the energy of the Four of Pentacles. Hindi to maganda. Kasi ang Four of Pentacles, my dear, is stuck na energy. Walang masyadong movement dito. So, hindi nagmamatch yung energy mo at saka yung energy ng second half of June. Kasi, kahit sabihin natin na napaka-positibo ng energy mo, there's a tendency, my dear, na hindi masyadong gumagalaw tong second half of June connected sa mga bagay na gusto mong mangyari. Parang hindi siya pumapabor. Pwede naman natin tong i-fabricate, kaso it requires a lot of effort. Okay? Pwede naman natin siyang i-manipula. Kahit sabihin natin, my dear, na hindi siya mangyayari or parang ang hirap niyang mangyari ngayong second half of June or parang limitado lang, my dear, yung second half of June para mangyari itong mga bagay na gusto mong mangyari. Pwede natin siyang i-manipula or i-fabricate. Kaso ang problema, magkakaroon ng pressure sa'yo. Okay, lalo na to my dear, this is the Four of Pentacles. So, ibig sabihin, posibleng mabagal yung pasok ng pera. And baka yung mga minamanifest mo dito, my dear, is konektado sa usapin ng pera. So, hindi talaga mangyayari yung mga bagay na gusto mong mangyari kung mabagal yung pasok ng pera. So, hindi sila nagmamatch. Okay. Pero so far, balik tayo dito sa Nine of Cups, maganda yung energy mo kasi sabi ko nga dito, you're waiting very patiently. Hinahabaan mo yung pasensya mo, my dear, sa mga bagay na gusto mong mangyari. Okay. So, wala naman masyadong issue siguro doon, my dear, kasi nabanggit ko na kanina, hinahabaan mo yung pasensya mo, okay, sa mga bagay na gusto mong mangyari. Pero hindi maganda yung nire-release na energy ng second half of June para sa'yo kasi walang masyadong galaw, walang masyadong movement talaga dito, my dear. Okay, parang stuck, lalong-lalo na sa usapin ng pinansyal. Okay. So, next card natin is blockage. Tingnan natin kung ano ang iyong blockage. We have here the Queen of Sword. Okay. So, alam mo, tong si Queen of Sword, tuwing lumalabas to, lagi ko nararamdaman na parang alam mo na kung ano yung sagot sa tanong mo. Alam mo na kung saan may problema o saan may mali. Pero parang you give second chance, parang nag-aano ka pa na mag-explain or something. So, maganda tong card na to, pero dahil nasa blockage mo siya, there's a tendency, my dear, na posibleng alam mo na, meron ka ng alam sa situation mo, meron ka ng current na idea or meron ka ng nalalaman, pero parang hindi ka makagawa ng desisyon dito kasi nagbibigay ka pa ng second chance. So,
pangit man pakinggan, my dear Libra, pero sinasabi dito na parang minsan mayroong mga tao na dapat hindi mo na binibigyan ng second chance. Okay, lalo na kung paulit-ulit mo nang binigyan ng second chance. Kasi sinasabi dito, my dear, na parang alam mo na parang distraction lang to or blockage mo. Bakit mo bibigyan ng chance? Eh, parang paulit-ulit lang naman yung nangyayari. Parang ganon, okay? So, ito yung blockage mo, my dear. Sabihin na lang natin sa blockage mo is hindi ka makapag-decide, hindi mo maibaba tong sword na to kasi hindi ka makagawa ng cut-off, hindi ka makagawa ng kahit anong changes, sabihin natin, my dear, kahit na alam mo na yung changes na yon will bring good. Maganda yung magiging benefits niya sa buhay mo or posibleng mapagaan, mapabilis pa kung para dumating itong mga manifestation mo. Kaso, kung titingnan mo kasi dito sa Four of Pentacles at kinumbine mo siya dito, parang may nag-hold sa'yo para hindi masyadong kumilos yung mga bagay-bagay. May nag-hold sa'yo, my dear. Mayroong dahilan kung bakit hindi yan. Ibig sabihin, itong energy ng second half of June na medyo mabagal, medyo stuck, hindi lang to energy talaga ng second half of June. Ibig sabihin, meron ka ditong part. Kasi meron kang kinakailangan gawin na desisyon pero hindi mo siya magawa. Okay. So, pinaparamdam sa'yo may ng second half of June na walang masyadong galaw, walang masyadong movement. Pero, parang naibabalik pa rin sa'yo, my dear. Parang nagre-return sa'yo, my dear, yung reason kung bakit hindi gumagalaw yung isang bagay or bakit matagal nangyayari yung isang bagay. Kasi hindi ka gumagawa ng desisyon. Parang you give second chance, gusto mo pang magpaliwanag, kung ano man yan. Kasi kung makikita mo dito si Queen of Swords, hawak niya yung sword and then nakalabas yung kanyang kamay. So parang ang nakukuha ko dito is gusto mo pang mag-explain bago ka mag-decide. Kahit na alam mo naman na siguro sa sarili mo, my dear, yung sagot doon sa tanong mo. Gusto mo pa rin marinig, gusto mo pa rin mag-explain, gusto mo pa rin bigyan ng second chance. So, para kang nai-stuck kasi naghihintay ka nagwe-waiting ka ng result na posibleng hindi na mangyari yung result. So therefore, naapektuhan lahat, nai-stuck lahat. Okay, yun na nakukuha ko dito. I hope naintindihan mo yung ibig kong sabihin. So, let's go tayo, my dear, sa energy ng past. Okay, so tingnan natin. The Sun card. Okay, so maganda to kasi this is energy ng fresh start, new beginnings. Ayan, very free lang yung spirit. Okay, so nakukuha ko dito, my dear, sa energy ng past na I think you follow your heart. Yun na nakukuha ko dito. You follow your heart. Meron kang ginawang isang bagay na gustong-gusto mo. Okay. You started something. Meron kang ginawang something dito sa energy ng past. Something new, something fresh. Okay. Something na posibleng nagdala ng saya sa'yo, nagdala ng joy sa'yo. Maganda kasi may dirang energy ng sun. Free spirit to. Posibleng naging malaya ka, naging free ka, ginawa mo yung gusto mong mangyari, yung mga ganon. Okay, so yun na nakukuha ko over here. Pero I'm trying to connect the dots. Sinusubukan ko yung i-connect yung mga cards and hindi ko siya ma-i-connect. Okay. Kung itong dalawang card na to, energy ng past at saka energy mo ngayon, ang nakukuha ko na energy dito is nag-e-expect ka na kung ano tong inumpisahan mo in the past, it's magkakaroon siya ng bunga or magkakaroon siya ng result ngayon. Kaso, pagdating dito sa gitna, pag inangat ko naman to dito sa taas, sa energy ng current na energy ngayon, second half of June, stuck na energy to, parang ang nakukuha ko dito, my dear, is meron kang tinatago. Meron kang, kumbaga, nag-new beginnings ka, nag-sun card ka sa past, gumawa ka ng something new, something fresh, pero hindi as in like 100% nilet go mo. Meron kang hinawakan, meron kang tinago. Yun ang nakukuha ko dyan, ha. Kung ibababa ko naman to dito sa energy ng blockage, kung ano man yung tinago mo or hinahawakan mo ngayon, my dear, binibigyan mo siya ng chance. Okay. So dapat nung nag-new beginnings ka dito sa past, nung nag-sun card ka, dapat lahat hinubad mo na. Dapat lahat iniwanan mo na. Kaso nakukuha ko dito, my dear Libra, meron kang dinala. Meron kang
meron kang pinanghawakan, meron something, meron kang dinala. Kaya ang nangyari, kahit na sabihin natin na yes, 'di ba? Nag-new beginnings ka, nag-sun card ka, parang ang bagal nung result. Kasi meron kang dala-dala, meron kang binitbit na dapat hindi mo dinala. Okay, yun ang nakukuha ko dito. Okay. So, tingnan natin, my dear, para maging mas maliwanag pa ito, tingnan natin kung ano ang message sa'yo ng ating mga spirit guide. Okay. Eto daw, the Three of Swords. Okay, eto na, nilinaw na niya. Galit sa puso mo. Kung makikita mo rin dito, my dear, si Four of Swords, hawak niya yung bandang area ng kanyang dibdib. Okay? So, this is the pain. Dala-dala mo yung pain. My dear, paano ko sasabihin to? Ngayong second half of June, try mong ayusin to. Itong galit na to. Kasi maski anong gawin mo, my dear, sa buhay mo, maski ilang beses ka mag-start, maski ilang beses ka mag-sun card, maski ilatag mo lahat ng mga manifestation mo dyan, at kahit gaano ka kapositibo, kung may galit sa puso mo, walang mangyayari. Lahat yan, my dear, magbaback to zero. And, dito sa energy ng Queen of Sword and the Three of Sword, I think binibigyan mo ng second chance kung sino man yung nakasakit sa'yo before o nakagawa nitong Three of Sword na ito na ayusin yung sinira niya sa puso mo, yung damage na ginawa niya sa'yo. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Okay? Kasi parang inano na sa akin ng mga spirit guide na ito yung problema ni Libra, yung kanyang Three of Sword, yung kanyang heart. May something sa kanyang heart na yun ang nagiging blockage na dinala niya. Dapat pati nung nag-start siya in the past, tinalikuran na rin yun, kinalimutan na rin niya yun. Kumbaga parang nag-move on na rin siya, nagpatawad na rin siya or something ganon. Kaso, dinala mo siya, my dear. So, pinapakita lang dito, my dear, kung ano yung nagiging blockage, kung bakit ang bagal nung pasok, ang bagal nung result ng mga bagay na inumpisahan mo in the past. Okay? For example, nag-apply ka ng trabaho, nagtatrabaho ka na ngayon for sabihin natin, nag-stay ka na dyan sa work na yan for sabihin natin 1 year, 2 years, 3 years, sabihin natin. Tapos wala ka pa rin masyadong nakikitang result kasi nandahil dito. Nandahil dito, my dear. Nandahil dito sa Three of Swords na ito. Okay? So, tingnan natin, my dear. Next card natin is pasilip sa future. Okay? Yes, habang nire-record ko to mga my dear Libra, hindi pa sumasapit ang second half of June and future reading na ito. Pero itong next card natin is ito yung, as in yung future na sobrang future, like 3 months from now or posibleng next year. Okay, so tingnan natin. Future card. We have here the energy of the Chariot. Okay. So makukuha mo to, my dear. Makukuha mo yung mga bagay na gusto mong mangyari. Yun nga lang, as of this moment, my dear, kinakailangan mo talagang bitawan yung mga bagay na dapat matagal mo nang binitawan. And pangit man pakinggan, my dear, pero minsan may mga tao talaga na hindi na talaga magbabago. Kung ugali na talaga nila yun, ugali na talaga nila yun. Kung, 'di ba, kung nasaktan ka man nila, ikaw na lang siguro yung mag-adjust. Patawarin mo na lang siguro, my dear, and just guard yourself, protect yourself, my dear, na hindi ka nila masaktan ulit or hindi na sila makapasok sa buhay mo. Kasi ang nakukuha ko dito, my dear, parang dito sa energy ng Queen of Swords, parang naghihintay ka pa na mag-sorry, naghihintay ka na, yung parang gano'n, nagwi-wait ka na ayusin nila tong Three of Swords na to, kung ano man tong nangyari sa'yo. Pero, minsan kasi, yun ang nagpapa-stuck sa atin eh, yung kahihintay natin ng kahihintay na malay mo bukas mag-sorry, malay mo bukas aminin niya yung kasalanan niya, malay mo bukas magbago siya, yung kahihintay natin ng kahihintay, my dear. So, madalas yan nababaliwala, maski magkaroon ka ng magandang trabaho, malaking sahod, lahat, maski sabihin mo minsan makuha mo ng lahat ng karangyaan sa buhay, magandang bahay, kotse, maraming pera, minsan my dear, hindi ka pa rin talaga lubusan na nagiging masaya kasi nga, dala-dala mo tong Three of Swords. And ito yung madalas kong sinasabi na kinakailangan talaga, my dear, kinakailangan natin na mag-cleansing, mag-detox ng ating emotion, ng ating heart, okay? Learn how to forgive, learn how to, alam mo yun, matuto tayo, my dear, na parang i-let go kung ano yung mga pain, damage, at kung ano-ano pa in the past. Okay, tingnan natin yung bottom deck of the card or the hidden message. We have here the Five of Wands.
lumayo ka, my dear, sa mga tao na, ano to, hindi sila nagkasayawan dyan, my dear, sila ay nag-aaway. Lumayo ka or dumistansya ka sa mga tao na minsan sinaktan ka. Kasi malaki ang posibilidad, my dear, na sasaktan ka nila ulit. Or sila yung magiging dahilan, my dear, para hindi mo talaga maabot yung mga bagay na gusto mong maabot sa buhay mo. Okay? So, lumayo. This is the hidden message. Meron mga tao, my dear, na hindi magiging masaya para sa'yo. Meron mga tao, my dear, na talagang sinadya nilang saktan ka. Sinadya, yun, pangit man pakinggan, my dear, pero pakiramdam ko, ano to, basta lumayo ka lang sa kanila, my dear. Lumayo ka sa kanila sa abot na makakaya mo, and at the same time, subukan mo i-practice mo na tanggalin yung galit sa puso mo, patawarin mo na sila, ihingi mo sila ng patawad sa ating buong may kapal, and makikita mo, my dear, kung gaano ka gaan yung bilis, yung pasok talaga, my dear, yung resulta nitong sun card na ginawa mo in the past. Kasi sa ngayon, my dear, medyo nai-stuck, medyo meron ka mga ini-expect na hindi natutuloy or nadidelay, nang dahil siguro, my dear, may something sa heart mo. May problema sa heart, meron akong nakukuha. Hindi naman lalabas yung Three of Swords ng ganun-ganun lang, nasa spiritual message pa talaga siya. So, hindi to lalabas, my dear, ng ganun-ganun lang. Yes, alam ko, my dear, mahirap magpatawad, mahirap yung makapag-move on talaga at mag-let go. Pero sana ma-analyze mo, my dear, or makita mo, my dear, sa mga oras na to kung worth it pa ba na kumapit? Worth it pa ba na panghawakan mo yan? Tingnan mo dito sa Four of Pentacles. Worth it pa ba? Kasi yon. Pero so far sa energy ng future mo, you will be successful over here. May energy ng chariot, marami pang mga travels na mangyayari. Ayan. So, mga my dear Libra, ito ang iyong second half of June. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakita, my dear, ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment po sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye! Thank you, my dear. Salamat po!